Ngayon po, andito tayo sa ating mga alagang isda. Sa mga nakaraang video po natin, nag-harvest kami ng tilapia dito sa kabilang pan. Pati yung asula hinarvest din natin dahil may butas sa ilalim yung ating pan dito natapal. Dito po. Pero yung paggawa namin sa pan na to, yung ilagaan namin, yung pakay namin, yung mag-alaga lang ng asula. Tapos nilagyan na namin ng mga kakaunting tilapia para hindi itlogan ng lamok. At ang nangyari po, marami po yung tilapia na na-harvest namin. Hindi po namin inakala na umabot sa lagpas 10 kilo yung na-harvest namin dito. Kasi hindi po kami nagpapakain ng floater. Parang wala lang. Paminsan-minsan ko lang bigyan. Pero hindi po ako nakafocus dito na mag-alaga ng tilapia. Tapos habang hinarvest namin yung mga tilapia, may nakita kami na eel. At andito siya ngayon sa ilalim. Tingnan natin kung makita ba sa ating video. Yung eel na nakapunta dito. Sa tingin po namin, doon siya dumaan sa hose. Galing doon sa may sapa. Kasi hindi po tayo naglagay dito ng eel. Dati po, may eel tayo na nilagay doon. Pero hindi namin alam kung nasaan na siya ngayon. Wala na siya. Nang tinanggal namin yung tubig, hindi na namin nakita yung aming eel or bais ang tawag dito sa amin. Andyan sa mga kaprobinsya yung eel. Yan. Yan. Ibinalik namin siya dito para lumaki siya. Subukan na namin kung makatakas pa siya dito sa ating pan. Pero hindi namin inakala mga kaprobinsya na magkaroon ng eel ito. So ang gagawin natin dito, maglagay tayo dito ng bato para may mataguan siya. Tignan niyo po, sa dahon siya nakatago. Yan. Yan. Yan po ang ating eel. Yan itago sa dahon. Parang sawa Bigla lang kami namangha kahapon dito. Kasi nakita namin na may mahaba. At nahuli namin, eel pala or bais. Yan. Maganda sana pag marami tayong ilagay dito, pero isa lang yung nakapunta dito. Subukan na namin kung lumaki ba siya dito. At napapansin natin sa kanya, parang naghanap siya ng mataguan. Pag makakita siya ng dahon, nagtago agad siya. Yan, hindi natin nakita. Dahon yan. So magkuha tayo ng bato or yung kawayan para ilagay dito para may mataguan siya. Ay yung gulong, may gulong doon. Yun po ang ilagay natin dito para makatago siya. Ito po. Tapos lagyan natin siya ng bato para hindi siya lumutang. Yung ilamin dati na nilagay dyan, parang ganito na kalaki pero nang tinanggal namin yung tubig, hindi namin siya nakita. Hindi namin alam kung namatay ba siya, baka naagnas lang sa ilalim yung katawan niya or nakatakas siya. So pag nakatakas siya dito mga kaprobinsya, sigurado kami na dito siya nakapunta sa ating mga hito. Buhay pa siya hanggang ngayon, siguro napakalaki na niya. Kasi yung mga hito natin dito, mga malalaki na. Yung manok na ilagay namin dito, kayang-kaya nilang kainin. Overcrowded yung tilapia doon sa kabilang pan. So maghuli tayo at ilipat natin dito. Nagtago na yung eel.
Lipat natin doon. Marami oh. Isang sandok lang mga kaprobinsya. Okay. Ang saya-saya nila oh. Akala nila hindi na sila makatakas. Dito ko natin sila palakihin na asula lang yung pagkain nila. Dadigan pa natin. Pagkadali lang. Last na ito mga kaprobinsya. Tama na to. Yan po. Sana makaabot din ng 10 kilos pag mag-harvest tayo sa ating mga tilapia dito. Yan. At yung eel natin, pag lumaki na siya, may pagkain na siya dyan. Tingnan natin kung ano ang resulta sa ating mga tilapia dito kasama sa ating isang eel. Sana po, abangan niyo po mga kaprobinsya kung ano ang resulta dito sa ating ginawa. Dumami ba yung tilapia natin dito or alin sa kanila ang unang lumaki, yung eel o yung ating tilapia? Kahapon nagdagay tayo dito ng isang balding asula at sa kabila, pero ngayon oh, ubos na. Wala na tayong asula na makita. Yung mga koi natin oh, gutom na sila. Yung tilapia hindi na rin nahuli, yung malaki subukan naman natin ngayon. Ang hirap hulihin. Hindi ito malapit mga kaprobinsya yung tilapia. Gusto ko siyang kunin kasi malakas din siyang kumain ng feeds. Tapos mahal yung pagkain sa ating koi. At tilapia lang yung kumain.
Hindi ko po nahuli yung tilapia mga kaprobinsya. Pero sa sunod, pag hulihin natin siya, tanggalin natin yung tubig dito para malinisan din natin yung ating pan. Para wala na siyang kawala. Ilang beses na po kami nag-attempt sa kanya na hulihin. So next time lang po. Yung alaga ating kambing, oh, si George. Sumama naman sa atin. Hey George. Tingnan natin doon sa may sapa mga kaprobinsya kung ano nang hitsura doon. Yung mga tanim natin na napier doon. Tingnan natin. Pero hindi po si Bingo yung kasama natin ngayon. Si George. George. Kami po ay nabahala na po sa aming mga isda mga kaprobinsya kasi pahina ng pahina yung tubig natin. Yung koi, wala namang problema. Pwede naman tayong bibili ng submersible pump. Ang kinabahala natin yung ating mga isda na tilapia. Kasi pag maglagay tayo ng submersible pump sa ating mga pan, medyo malaki-laki yung gastos natin. Gastos sa kuryente, gastos sa pagbili ng mga submersible pump. Pag napapansin nyo po, pahina na pahina yung mga tubig natin. George, kasama natin si George at si Kulapo. Tuyo na yung sapa dito sa amin. Wala na. Wala nang tubig. Yun. Pagsabayan siya sa aso, oh. Ayun. Parang aso yung kambing natin. Yung mga napir natin dito, buhay na, oh. Pero yung iba, namatay andun. Hindi naka-survive. Pero yung sapa natin, wala na mga kaprobinsya. Tuyo na. Yan, oh. Yan po ang sapa natin. Pero wala ng tubig. Kaya nabahala po tayo sa ating mga alagang isda. So ito po yung sitwasyon sa amin ngayon. Ito yung kalagayan sa aming sapa. Natuyo na. Wala ng tubig. At yung mga napier natin dito. Yan. Dito lang po yung medyo nabuhay. Pero yung andun, oh, hindi po naka-survive. Dahil sa mataas na El Nino. Tinamaan po tayo ng El Nino dito sa Negros Oriental. Kaya ito po yung sitwasyon. Yung mga alaga ating baka, kailangan po natin na gumastos para sa feeds, para sa pagkain nila. Para binakapan namin ng feeds para hindi sila mamayat. Kasi pag umasa lang kami sa damo, wala na kaming makuha na damo. Wala na kaming mapagpastulan. At yung mga napir natin, napakabagal lang lumaki basta walang ulan. Tapos doon, napilitan kami mag-harvest doon sa kabila para sa ating kalabaw na palo. Maliit pa pero matigas na yung mga katawan dahil nabansot po sila dahil sa kakulangan ng tubig. Ito po yung sitwasyon dito sa amin ngayon, oh. Wala ng tubig.
Pag nakikita niyo po dati na pumunta tayo dito, may tubig pa yung sapa na to. Pati yung falls doon, maganda pag tingnan pag malakas yung tubig doon. Pero wala ng tubig na makikita natin. Dahil po yan sa El Nino. Grabe no? So yung tilapia natin, kuan lang. Yung matira lang yung sa atin. Pero pag mamatay sila, wala na tayong magawa. Kasi wala ng tubig. Dalawa po yung bukal natin na ginamit. Yung bukal natin dyan, yung may tangke, medyo okay pa. Yun po ang nag-supply sa amin na ngayon. Para pang saing, pang ligo. Tapos yung sa kabila, yung nilagyan natin ng asulapan dati, napakahina na. Yung andon sa may bukal, natuyo na yung lupa. Hindi na nabuhay yung mga kangkong natin doon. Pati yung mga asula natin dati, wala na. Kaya kan lang, hanggang saan lang tayo dito sa ating mga alagang isda. Yung isda po, yun ang problema. Basta walang tubig. Yung malunggay na tinanim natin, hindi nakasurvive. Kasi pag magdilig tayo sa kanila, wala naman tayong makuha na tubig dito. Natuyo naman. At medyo malayo po pag anong pa tayo magkuha sa ating pan ng tubig para idilig dyan. Si George, maraming natira rito, maraming pagkain, pero hindi niya pinansin. Parang aso lang siya na sumasama sa atin. George, dandahan lang. Sa dami-dami ko pong kambing mga kaprobinsya na dumaan sa aking farm, pero ngayon lang ako nagkaroon ng kambing na katulad kay George na parang aso. Yan o. Okay, pagka dyan. Pahinga muna tayo, George. Mukhang napagod ka, George. Yung napir, napakalamyo kayo ba? Pero hindi niya pinansin, hindi niya kinain. Hindi siya sanay sa pastol. Napakaganda yung katawan ni George. Masaya po tayo na hindi siya pumayat. Amintin natin yung katawan niya mula na nakuha natin siya. Or lumaki na siya mga kaprobinsya. Ayun George, dito muna tayo. Yun George, mingaw na gigay tayo George. Wala na tayong marinig ng kuan, agos ng tubig. May ipil-ipil dito George. Baka gusto mong kainin George. Ipil-ipil lang po yung nakasinayan ni George. Ito George George, maraming ipil-ipil dito George. George, maraming ipil-ipil dito. Nga, kain George. Kay lugi tayo pa hindi ka kakain. Yan. Snacks ka muna. Hindi siya kumain Ipil-ipil George. Ayaw mo? Tuwa na. Parang aso mga kaprobinsya tumalon-talon lang. Tingnan niyo po yung pinagdaan. Oops! Relax lang. Yan na. Ulit na. Dito tayo dadaan George. Mahirap dyan. Siya. Isuot na bumalik. Sina. Mahingal si George.
So nakita niyo po mga kaprobinsya ang kalagayan dito sa amin ngayon. Dahil sa epekto ng El Nino. Nagsituyuan na yung mga sapa. Humina na yung mga bukal. Pero tiis-tiis lang tayo. Yung tilapia natin pag hindi sila makasurvive, pag may tubig naman, so magsimula naman tayo ulit. Pag magsituyuan yung ating mga pan dyan, wala tayong magawa. Pakainin ko sana si Diyos dito, pero ayaw niya. Pag yung mga kambing natin, ang isama ko, yung andon, walang lakad na magawa. Sa dami ng napier dito, dito pa lang, ayaw na nang sumama. Kain yung nasa isip sa mga kambing na yon. Pero si George hindi. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. Parang aso si George. Kaya naawa ako sa kanya pag umalis ako. Umiyak siya pag iwanan ko sa mga kaprobinsya sa kanyang bahay. Gwapo kayo. Sabi ni George, baluarte ko to, area ko to, tumakbo agad oh. Pero ibalik natin siya sa kanyang kulungan. Tiram ka doon dia George. Patay George. George. Sungayin ka Pugi George. Pugi. Dali, dali. Pugi ayaw. Isukot. Kawalay buot. Natakot si Pugi kay George. Si Ama ni George oy. Hindi siya nahiya sa kanyang katawan, sa kanyang laki. Oh, George. Si George mga kaprobinsya, parang paraygon kayo. Pag iwanan ko sa dito, ayaw kumain. May mga damo doon sa pinuntahan namin, may mga napier. Pero ayaw niyang kumain. Bye-bye George. Pep, iyak. Buti na lang, hindi umiyak. Umiyak siya. Diyan ka lang George. Psst. Bon, huwag mong takutin si Palo, yung kalabaw natin na babae oh. May nag-comment po sa una nating mga video tungkol kay Palo, sa ating babaeng kalabaw na bupalo na nabili natin. Sabi po niya, hindi daw to pure. Nasa 50-50 lang daw yung dugo niya. So ibig sabihin 50% yung bupalo, 50% native. Yan po. Pero pag doon po ako magbase sa kanyang history, kung saan siya galing or kung ano ang pinanggalingan niya, siya po ay galing sa isang malaking pasto. Yung pasto mga kaprobinsya, kasi may nagtanong kung ano yung pasto daw, hindi niya naintindihan.
imagine nyo po, yung isang sitio lang, kahit isang sitio, nilagyan ng bakod yung isang sitio at dyan po sila nakalagay, dyan po sila nakatira sa malaking area na may bakod, or ang tawag dyan sa amin ay layawan. Isaya pa, yung mga alaga pinakawalan lang sa napakalaking area na may bakod, yun po ang pasto. So pag dyan po tayo magbase sa kanyang history, sa kanyang pinanggalingan, wala pong ibang kalabaw na nakahalo, puro buffalo lang. Yan po ang history sa ating kalabaw. Pero pag sabihin natin na inbred, mukhang maniwala ako dyan. Kasi pag nagkahalo-halo lang yung mga alaga, hindi nila mamonitor kung sino yung tatay, or sino yung nanay, or sino yung kapatid. Kasi pag tingnan nyo po, wala nga silang ear tag. Kasi mailap sila doon sa layawan, doon sa pasto. Hindi sila malapitan ng tao. Basta andyan na sila namumuhay. Pag may mga damo, may tubig, may sapa, yan po ang ikinabubuhay nila. Na para silang wild, pero may bakod. Pero malaki yung area na nilagyan ng bakod. So pag sabihin natin na 50-50, pag magbase tayo sa kanyang record, parang hindi po yan totoo. Kasi wala pong ibang kalabaw na nakahalo doon at napakailap nila. Pero pag sabihin natin na parang inbreed na po sila, dyan, mukhang maniwala ako dyan. Kasi pag nasa layawan yung mga kalabaw or nasa pasto, hindi nila mamonitor kung sino yung tatay, sino yung kapatid, sino yung tiyahin, or sino yung kamag-anak niya. Kasi malaya silang kagala-gala at hindi po nakakonfine sa maliit na area yung mga alaga. Nagkahalo-halo lang sila. At kahit galing siya sa pasto or sa layawan, hindi naman siya masyadong mailap ngayon. Kasi bago po natin siya nabili, nalagaan na po siya ng tao. Parang sikanhan na po tayo. Kaya ang ginawa ko araw-araw mga kaprobinsya, para masanay siya ng husto ng tao, palagi kong nilapitan, hinimasimas, para makalimutan na niya yung buhay niya sa loob ng pasto. Subukan natin sakyan. Yan, oh. Huwag kang tumakbo, ha. Parang tumakbo siya mga kaprobinsya, oh. Yung palo natin na lalaki, umiyak siya. Kasi si Jin po yung gusto niyang best friend. Yan. Parang bata. Ngayon po, payat pa yung kalabaw natin na nabili. Kasi yung paso nila doon, wala na daw tubig. Yung sapa natuyo na. Kaya namayat din yung mga alaga nila doon. Ay. Murang mo ba o gilutas? Pero mo pupir palo. Ito po yung kulungan nating baboy, oh. Tingin na lang. Tapos na yung dingding. Yung dingding namin, kawayan lang. Pero good. Diba daw? Good sa? Matibay daw? Matibay? Matibay itong good. Ayan. Gano'ng katibay sa inyong pagmamahalan? Hindi siya masyado. Hindi siya masyado. Bata magtingog, dakot magtingog. Walang si palong tingog. Wala si palo.
Oh, matalo bata pa niya. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin oh. May natira pa kami sa aming langka na may gata. Saka piniritong tilapia. Yung nahuli namin kahapon. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Ibu ulit kayo dodong okay, murag wa na bangungon da. Bakit ba yung bungong ka? No, luya kayo sa bro. Bangungon na to iya sa sopo. Ay, hansas langka di ay. Langka nito. Bungong at matirada kayo ron. Apa ya? Gamay lang ng bilhin mo ka. Kung kayo da ka dulong nangka doon. Burrito naman ang kare daw. Lingo-lingo mo naman lagi ni mata ni. No? Kanong dong, adan mo? Klaro gili mata apre ko. Bagay lang mo mata ala. Lumay jud tay play aptik na. Gamay lang ito. Siguro pa inom na ni. Kami intang dagang baisa. Ganyan na ba? Kang untuk mah kuno teh. Walang. Ganun man ang bumangon.